nandito si kaibigan. Linyo, kaibigan. Bakit po? Ano pong problema? Kakapaabot mo lang kanina. Bakit bumalik ka? Guys, bumalik si kaibigan. Mayroon silang nakita ngayon po doon sa lugar ng Jinsan po, no? Mag-ingat po daw kayo. May nakita si kaibigan po doon na masamang pangyayari. Kaibigan, alam mo ba kung ano po itong mangyayari dyan? Nako guys, si kaibigan mismo nakakita. Bumalik po siya dahil po sa nakikita po nila doon sa kanilang kariyan. Kaya ipinapaabot po natin sa inyo doon sa lugar ng Jinsan. Mag-ingat po dahil mayroon po daw mangyayaring hindi maganda. Mag-ingat po tayo. Pwede po magbigay po tayo ng clue, kaibigan, kung ano po itong nakikita ninyo. Mag-ingat po daw tayo, no, doon sa sunog, lalo na sa mga aksidente, no? Kasi ang Jinsan guys, grabe, isa po dito sa lugar na pinakamainit din po na lugar. Kaya mag-ingat tayo. Nakita ng ating kaibigan, no? Baka po ito po yung hinuhulaan po niya nung isang mag-ingat po tayo yung mga mall po, no? Kasi kapag sobrang init ay talagang kadalasan may mga nabubuong sunog, kaibigan. Kung mas maganda talaga, nalalagyan talaga ng tubig po daw doon sa taas ng mga mall ngayon kung sakali daw na may sunog, no? At least po makatulong talaga na mayaban ba ang kalayo para dali mapalong lang, dili po laganap, dili po dako, no? Marami po akong mga subscriber dyan sa Jinsan ngayon, no? Nagbabala si kaibigan. Bumalik talaga si kaibigan guys dahil po sa nakita niya. Lahat po ng mga lugar dito sa Mindanao ngayon tinitingnan ng ating kaibigan. Hindi lang po doon sa Jinsan. Mag-ingat, Davao, mag-ingat kayo, at sa Panabok, mag-ingat tayo. Lahat po ng mga lungsod na city, mag-ingat kasi sabi ng ating kaibigan, mayroon talagang nakikita ang ating kaibigan na hindi maganda na mangyayari dahil sa sunog ngayon, no? Ito yung mga lugar binabanggit ng ating kaibigan, no? Ako ay humihingi ng tawad sa inyo kasi hindi ko ito mapaabot guys kung hindi din po niya isasabihin, kasi mahirap po magawa-gawa tayo. At least po nalaman po ninyo, makapag-ingat kayo. Sige guys, ito po ang sinabi ng ating kaibigan. Hindi lang sunog ang babantayan po sa Jinsan ngayon, ha, dahil po mayroon pong nakita si kaibigan po ngayon doon na posibleng magugulat na lang kayo sa mangyayari. Alam po niyo, malapit din po kayo sa dagat, no? Basta ito lang po ang tandaan natin, laging mag-ingat, huwag tayo magkampante dahil po ang mga tao ngayon ay kadalasan po ngayon, no, hindi na po talaga safety tayo. Marami pong mga krimen na nangyayari. Yun po, bantayan po natin din po yan. Sa lahat po ng taga Jinsan, pakishare po. Marami akong mga subscriber dyan, no? Mag-ingat kayo sa aksidente dyan, ha? At saka yung sunog na malaki. At saka doon sa sinabi ng ating kaibigan, huwag po tayo magkampante kung saan man tayo magpunta doon, no? Kasi marami talagang mga tao ngayon ang bibiktima ng mga inosente. Dami na po talagang mga krimen guys. Natakot si kaibigan. Mayroon pang mga krimen na tulad po doon sa Bicos na posibleng may balita na lang, no? Sa lahat po daw ng share nito, maraming salamat. Kung sa lahat po din po ng naniniwala sa mga ipinapaabot ng ating kaibigan, maraming salamat po sa inyo. Kapag ang tao ay tumanggap po ng payo, yun po ang sabi ng ating kaibigan lagi ngayon, ay mabuti po ang paroroonan. Kaya walang masama po ang ating ipinapaabot. Ako rin tawad sa inyo, ha. Ayaw mo kabalaka, no? Huwag kayong matakot guys, kasi marami nagsasabi kapag may naguhula daw na ganyan, sinasakyan po daw ng diablo. Hindi po yan. Maganda po ito yung ipinapaabot. At least po ay makapaganda ang tao.
hindi lahat po ng mga tao ngayon ay nagmamasid, kasi yung iba basta't makagala lang okay lang, kaibigan, di ba? Hanggang dito na lang muna guys yung impormasyon ngayon ng ating kaibigan na ito ay nagbabala sa kaibigan doon sa Jinsan. Mag-ingat dahil po naranasan talaga ng taga Jinsan na sobrang init yung lugar niyo, no? Mag-ingat sa sunog dahil ang sunog ngayon guys parang yung tumbas-tumbas ba, no? Pagbalos-balos kung asa napita. Kaya kailangan sa ibang lugar na naman ay mayroon na naman po na ibalita, kaya mag-ingat po tayo.